Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli, sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa inyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Manatili pong nakatayo at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, hinahamon tayo ni Jesus, ano ang tunay na kayamanan ng ating buhay. Sa ating paglapit sa Kanya sa banal na Eukaristiyang ito, nawa makita natin si Jesus bilang ang ating tangi at bukod na yaman ng ating buhay. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kaniya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot.
lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ng mga isda. Tinipon nila sa mga sisidla ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng live streaming ng ating Facebook page, gayon din po ng ating YouTube channel, sa lahat po ng mga pilgrims po natin na naririto, na nanggaling sa iba't ibang mga bayan at mga karatig probinsya, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio at pagbati po sa bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumili ng iisang bagay na pinakamahalaga sa iyong buhay, ano ang pipiliin mo? If there is something that we consider most valuable in our lives, what would that be? Or who would that be? Marahil ang isasagot ng marami sa atin ay kalusugan. O kaya naman ay miyembro ng kanyang pamilya, sapat na kabuhayan, magandang kinabukasan para sa mga anak. This may be our initial answers. Walang masama sa mga ito, sapagkat tunay nga namang mahahalaga ang mga bagay na iyon. Ngunit sa Ebanghelyong napakinggan po natin para sa araw na ito, itinuturo ni Jesus na may isang kayamanang higit na mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng mundo. And what would that be? The kingdom of God is the most valuable thing in life. Ang kaharian ng Diyos. Sa 3 talinhagang ating narinig, ipinakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos. Una, yung taong nakatagpo ng kayamanang nakabaon sa bukid. Dahil sa kagalakan, ipinagbili niya yung kanyang lahat ng ari-arian upang mabili yung bukid na iyon. Ikalawa, yung mga ngalakal na nakatagpo ng isang perlas na napakahalaga, ipinagbili rin ng lahat ng meron siya upang makuha lamang yung perlas na iyon. Ano yung mensahe? Kapag natagpuan natin si Kristo at yung kanyang kaharian, wala nang ibang maihahambing sa kanya. The kingdom of God is incomparable. Ang tunay na alagad ay handang magsakripisyo dahil alam niyang walang kapalit ang biyayang dulot ng Diyos. Ngunit mapapansin natin na ang 2 taong ito, yung una, yung magbubukid, yung ikalawa, yung mangangalakal, ay hindi nalungkot. Ipinagbili nila ang lahat. But they were never sad. They were never disheartened. Sa halip, ginawa nila ito ng may kagalakan. At ganito rin ang tunay na pananampalataya, ang pagsunod kay Kristo, kahit ibigay mo ang lahat, magiging masaya ka dahil hindi ito pabigat. It is never a burden. It should be our source of joy sapagkat alam natin na ang isinusuko ay maliit lamang kumpara sa ating matatanggap. Minsan, o baka malimit, nahihirapan tayong bitawan ng mga bagay na humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Kasalanan, luho, pera, galit, inggit, bisyo, o sobrang paghahangad ng kapangyarihan at karangalan. Parang nahihirapan tayong bitawan ng mga ito. May mga pagkakataon na ang mga ito ang ating isinasaalang-alang upang tayo ay magpatuloy sa buhay. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na may mga bagay na kailangan mong bitawan, kailangan mong iwanan upang makamta natin kung ano ang higit na mahalaga. Yung 3 talinhaga na nanggaling sa mabuting balita ay tungkol sa lambat na inihagi sa dagat na humuhuli ng iba't ibang uri ng isda. Sa huli,
ang mabubuti ay ibinubukod doon sa mga hindi mabubuti. Ito'y pawang paalala para sa ating lahat na darating ang panahon ng paghukom. Hindi sapat na sabihin nating, ay, binyagan ako, sumisimba ako, o kaya nagdarasal ako. Darating ang panahon na hindi sapat na sasabihin nating, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Kailangang makita ito sa aktual nating pamumuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa linggong ito, 17 linggo sa karaniwang panahon, kay gandang tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba yung pinakamahalagang kayamanan sa aking puso? Si Kristo ba? O yung mga bagay sa mundong ito? Ano ang kailangan kong bitawan upang lubos akong makasunod kay Kristo? Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa kabilang buhay. The concept of the kingdom of God is not only in life to come. Ito ay nagsisimula ngayon. Kapag pinipili mong magmahal, pag pinipili mong magpatawad, pag pinipili mong maging tapat, maging makatarungan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ay nagiging kabahagi na o parte ng kanyang kaharian. Kaya sa linggong ito, hilingin natin sa Panginoon ang biyaya ng isang pusong marunong kumilala sa tunay na kayamanan at may tapang na isuko ang anumang humahadlang sa ating pagiging ganap na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, mga minamahal kong kapatid, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa iyong pananamit, sa perang laman ng iyong bulsa o ng iyong bangko. Hindi ito nakikita sa ganda o gara ng iyong sasakyan o laki ng iyong bahay. Ang tunay na kayamanan ay nakikita sa lalim ng ating pakikipagrelasyon kay Kristo. Kapag si Kristo ang pinakadakilang kayamanan, hindi tayo tunay na mawawalan sapagkat ang mapapasa atin ay kayamanang pangwalang hanggan. Ngayong linggo, tinatanong tayo ni Jesus, ano ang pinakamahalagang yaman natin sa buhay? Sino ang pinaka-importanteng pinahahalagahan natin sa ating buhay? Nawa, sa banal na Eukaristiyang ito, makatagpo natin si Kristo bilang ang ating tangi at bukod na yaman. Tayo po ay magsitayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nalaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating amang butihin, tayo ay lumapit upang hingin na payabungin niya sa ating buhay ang kanyang mga biyaya. Magkaisa tayong dumalangin para sa kapakanan ng ating sambayanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang sa tanglaw ng Espiritu Santo ay magabayan nawa ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, na maakay ang mga mananampalataya na makiisa at maisabuhay ang misyon ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang magsama-samang kumilos ang sangkatauhan
na mapalaganap ang kaharian ng Diyos at tumahak nawa sila sa iisang daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang makita ng mga taong nasa pagdurusa, may kalumbayan at bagabag na sila'y kabilang sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, na ang tanging lakas at pag-asa ay nakaugat sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang sa ating sambayanan ay mapalaganap natin ang kaharian ng Diyos, maging bukas tayo sa pagbabahagi ng ating kakayahan, talino at tulong material sa mga nangangailangang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Para sa ating mga lolo at lola, sa pagdiriwang po natin ng Grandparents and Elderly Sunday, naway patuloy nilang matanggap ang kalakasan ng pangangatawan, ang lalim ng pananampalataya, lalo tigit ang ating mga lolo at lola na humahantong na sa dapit hapon ng kanilang buhay. Naway patuloy nilang maranasan ang biyaya ng Diyos sa kabila ng kanilang katandaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Amang mapagkalinga, pakinggan mo nawa ang aming pagsamo. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang iyong mga biyaya upang buong puso at kakayahan naming maibabahagi ito sa aming kapwa sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, siya naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. Ang Jesus, aming mahal, ligtas na kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni San Joaquin at Santa Ana, gayon din ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming pangasalan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hinihiya mo kami sa lahat Ang masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sabagat iyong kaharian, Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Meron ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Meron ang Diyos, maawa ka. Meron ang Diyos na nagalis ng mga kasalanan. Kung hindi po kayong lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang hubas ng iyong anak na nagalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ng panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali. Ilan lamang pong patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kofradia ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan po ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod po ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain po kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at sa mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at yung mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakakalungkot pong aminin, dito po sa ating dambana, mayroon po tayong naiulat na ilang mga kaso ng mga nananamantala sa kapwa. Kaya't patuloy po ang pagpapaalala namin sa bawat isa, hinihikayat po namin kayong magmalasakit at magbantayan. Kung may napansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain po kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.